Okay, let's go to our third video. Our third video sa ating The Holy 2026, April 17, the holy fourth month of the year, Holy 2026, April 17, okay? Now, let's go to read Micah muna, no? Puntahan natin yung Micah, okay? Basahin muna natin itong Micah bago tayo tumakbo sa susunod na scripture chapter verse. Kasi ito yung sa Micah natin, no? Ito yung message sa God promises, no? Yung the overwhelmed, no? Ang title dito sa kabila, the overwhelmed by loneliness, no? Day by day overwhelmed by loneliness, okay? Here is the message, no? Sa ating Micah chapter 5 verse 4 to 8 ang binasa natin diyan, no? He shall stand and feed him flock in the strength of the Lord, no? He shall stand and feed his flock in the strength of the Lord. Micah chapter 5 verse 4 to 8 ang binasa natin. I have often thought of Jesus' words. He was only hours removed, no, from the cross, no. In his prayer to the Father, he said, I glorify thee on the earth, no, having accomplished the work which thou hast given, no, me to do, no. John 17:4, no. John 17:4, no. Yan yung pupuntahan natin mamaya, no. A little over 33 years after his arrival in the Bethlehem, there he stood in Jerusalem, saying in effect, no, it's a wrap. He had done everything the Father sent him to do, and in the final analysis, no, that's what matter, okay? Yan ang dahilan, no, kaya siya napunta dito sa lupa, no, para sagipin tayo sa pagpapadala ng Diyos Ama sa kanya, okay? Ginanap niya yun, okay? Hindi pinadala ang Diyos Anak upang hatulan, no? Hindi pinadala ang ating mahal na anak, ang kanyang mahal na anak sa Kristo para hatulan ng mundo, kundi para mailigtas tayo, okay? Magampanan, no? Wala pong basta makakaganap niya, no? Kasi maawain tayo, hindi katulad ng Diyos na maawain na mapagsagip pa, okay? Hindi katulad ng tao, okay? Pero may mga tao pong nakakagawa niyan, okay? Kung kaloob din ng Diyos na magawa niya, okay? Kasi po lahat ng nangyayari kaloob ng Diyos, no? Hindi maaaring hindi, okay? Kaligtasan, kalusugan, no? Ano mang nangyayari, hindi katulad ng pangako ng Diablo, okay? Hindi nangyayari, okay? Puro kabiguan, natatalo, okay? So dito tayo sa ating John chapter 8, no? John chapter. Pero gusto kong puntahan muna yung ating John chapter 17, no, para maging karugtong ng ating God promises, yung key maker na to, no, okay? Sa ating God promises, okay? Day by day, no? Overwhelmed loneliness, no? Overwhelmed by loneliness, no? Day by day, okay? Basahin natin yung binasa natin doon sa John 17 chapter 4, no? Verse 4 to 8, okay? Basahin na natin yun, okay? John 17 verse 4 to 8, okay? Here is the message, no? I have glorified, no, thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do, no? Tinapos na ng Diyos Anak, no? Verse 5, no? And now, a Father, glory thou me, no, with thine own self, with thy glory which I had which thee before the world was, no? Verse 6, no? I have manifest thy name unto the men which thou gavest me out of the world, no? Thine they were, no? And thou gavest them me, and they have kept thy word, no? And they have kept thy word, okay? Verse 7, no? Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee, okay? Verse 8, no? For I had given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I come out from thee, and they have, I believe that thou didst send me, okay? Didst send me, okay? Yan ang ibig sabihin, okay? Pinadala siya, okay? Now, basahin natin yan sa Tagalog version, okay? 1 final 17, versikulo 4 hanggang 8, no?
In Spanish, Juan Kapitulo 17, versikulo 4 hanggang 8. Okay? Here is in Tagalog, no? Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Okay? Versikulo 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Okay? Versikulo 6, no? Ipinahayag ko ang aking pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita, no? Versikulo 7, no? Ngayon nakikilala nila ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Okay? Pinagkaloob ng Diyos Ama sa Kanya, binigay pa rin sa atin, okay? Mula sa iyo. Versikulo 8, sapagkat ang mga salitang sa akin na ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ay nagsugo sa akin. Okay? Naniniwala tayo kahit hindi natin sila nakita, no? Ang sabi nga, mas mapalad ang naniniwala ng hindi nandun sa kanyang panahon, no? Sa panahon ng ating mahal na Panginoon, no? Panahon ng Diyos Ama, Diyos Anak. Mas mapalad ang totoong naniniwala sa Kanya na hindi nakasaksi at nakakita sa Kanya, no? Okay? Mas pinagpala, okay? Kasi yung nakakita na, nandun na, nagdududa pa rin sila, no? Hindi pa sila maniwala. Sa kanila, to see is to believe, okay? But it says on the Bible, no? Mas pinagpala nila yung hindi sa panahon niya naniniwala sa Kanya, okay? Nawala sa panahon niya, no? Na totoong naniniwala at sumasampalataya sa Kanyang pangalan, no? Sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo na iisang Diyos, okay? Sa Espiritu, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Basahin mo natin sa Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Juan Kapitulo 17, versikulo 4 hanggang 8, no? Yo te he glorificado en la tierra y abocado, no? La obra que mi desde que hiciese, okay? Versikulo 5, no? Ahora pues, Padre, glorificame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, okay? Versikulo 6, no? He manifestado tu nombre